Nako, nag-resign na ba talaga si Auntie Claire? Hindi o si Aling Claire ho kasi, di ba alam naman po natin, pag kaya nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ng bunganga niyan. Hindi mo mapigilan bunganga niyan, kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ho nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na ito hong si Aling Claire mukhang nag-resign na. Tapos itong si Tantoco ay napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoco ay namatay dahil sa overdose. So ngayon ang tinatanong kung sino ba mga kasama nito, at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama di umano allegedly ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong balita na ito. Pasok. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Nako, nag-resign na ba talaga si Auntie Claire? Nako po. Tumakas na kaya papuntang Jamaica? Nako po. Kasi nakakabasag ng katahimikan wala ho talagang wala ho tayo naririnig. Mukhang ewan ko, napipi na po ba si Madam Auntie Claire o ano ba nangyari dyan? Aling Claire, bakit tila tapakatahimik mo ngayon? Pagkakataon mo na ngayon bakit ba Banat Bay? Ano ba nangyayari? Bakit naman mo masyadong binubulabog ang pagkatulog ni Aling Claire? Hindi o si Aling Claire ho kasi, di ba alam naman po natin, pag kaya nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ng bunganga niyan. Hindi mo mapigilan bunganga niyan, kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ho nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na ito hong si Aling Claire mukhang nag-resign na. O kung hindi naman nag-resign, umalis na ng ibang bansa. Naku po. Yan ang dapat nating tanungin at alamin. Aling Claire, ano na po ba nangyayari sa inyo? Galaw-galaw, magparamdam. Galaw-galaw po tayo, magparamdam po tayo. Bakit tila talagang hindi ka na nagsasalita? Dahil dito sa issue ng ni Tantoco. Naku po, patay tayo. Ano ba kasi yan, Banat Bay, ang Tantoco na yan? Hindi kasi Tantoco, para sa kaalaman ninyo, siya po yung isa sa mga kasama ni First Lady na pumunta sa Amerika. Dahil po meron siyang event na inatinan doon. Tapos itong si Tantoco ay napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoco ay namatay dahil sa overdose. Yun, patay kang bata ka. Sumalangit nawa. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Yun nga ang So ngayon, ang tinatanong, kung sino ba mga kasama nito, at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama, di umano, allegedly, ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong balita na ito. Pasok. Ugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes.
Namatay sa cocaine overdose si Response Corporation Air Paulo Tantoco noong Nako. Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Nako po. 4 buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong Marso. So una munang establish natin ha. Ito po ay meron na pong findings ang kapulisan sa LA. So hindi po ito chismis, hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay nangyari talaga. March 9, Philippine Time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental Naku. death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Naku Liza po, Araneta patay tayo Marcos. dyan. Nakipagdiwang nito ang Manila International Film Kasama. Festival sa So ito ha, literal. Ito po ay official function of the First Lady of our country na si Liza Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po'y official. Linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si Aling Claire, inaano si VP Sara Duterte, kasi nagsabi ni VP Sara Duterte, walang perang ginamit ang gobyerno dito, pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, kung nagtrabaho pala siya, dapat official yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung ano. Hindi porket ito'y personal na lakad ay wala ng responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice presidente niya. Naku po. Na back to you. Bakit ito, kanyo? Ito mismo. Hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa o pinuntahan ni First Lady. At official din, ibig sabihin, dokumentado na kasama po itong si Tantoco. Nako. So, ladies and gentlemen, ito po ay masasabi nating talagang official na nangyari. Sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang bagong talagang PCO secretary, this is private. The person is private. The Rustan Executive Paulo Tantoco is private. But he attended and part of the delegation of the First Lady. Therefore, even if he is a private citizen, official po yung lakad. Part siya ng entourage. Pag sinabi mong part ka ng entourage, definitely, meron dyan na funds na ginamit ng gobyerno. So, this become an official event. Hindi mo pwedeng sabihin personal po ito. the Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Nako. Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes, at iba't ibang Pinoy celebrities. So, ano ho ba ang kasi sinasabi ng iba? So, hindi lang ito meron pa palang mga senador. Pero always remember, magkahiwalay po kasi yan . Ang executive at kunwari ang legislative, pag yan nagsama sa isang event, magkahiwalay po yan ng entourage. Magkahiwalay po yan. Alam ko po yan kasi naalala ko nung panahon na si Mocha isinasama sa mga out of the country ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang entourage yan. Makikita ninyo, di ba, ibang mga senador. Yung mga ibang senador, walang pakialam ang Office of the President. Doon. Kung sino yung gusto nila, ipadala nila, problema na nila yon. Isasama sila doon sa event as invited person doon sa event, pero pagdating sa entourage, gastos na ng Senado yun. Hindi na gastos ng Office of the President. Only the entourage of the President, on this particular case, is the entourage of the First Lady, ang gagastosan ng opisina ng Presidente. Yung dati. So pag may event o merong visit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, Office of the President, yung lahat ng mga nasa ilalim niya, nasa executive branch. Halimbawa na dyan, yung sa PCO. At this particular instance, etong si First Lady, kasama niya sa entourage etong si Tantoco. So even if Tantoco is a very private individual, basta kakasama ka sa entourage, malamang sa malamang, ay merong budget mula sa gobyerno o mula sa opisina ng First Lady. Hindi natin alam kung magkano, kaya nga yan yung ating itinatanong ngayon na dapat sana ipaliwanag ni First Lady. Naku po.
Ako may suggestion ako sa iyo, First Lady, ha. Kung ako sa iyo, kontakin mo na kagad si Anthony Taberna. Gago! Anyway, para mo naman siyang tagapagsalita, mag-damage control na kayo. Ipaliwanag nyo kung ano talaga nangyari dyan. Celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Naku po. Sa kanya pala nang galing Naku ang po. fake news. Naku po. Siya pala ang source ng fake news na ito Naku po. na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka on Fake news daw. Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan. Totoo pala na ito ay kasamang entourage ni Lisa Marcos, di ba? Na namatay at hindi ho namatay sa simpleng bagay, ha? Namatay po sa overdose with the WPS, yung white powdery substance. So ibig sabihin, hindi ho fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. So sino ang fake news? Aling Claire, sasabitan na kita ng ano ba magandang pangsabit dyan? Ito. Sasabitan na kita ng, ay, bakit nasira itong aking kwintas? Oo, umurahing kwintas kasi eh. Ayan. Sasabitan na kita itim na kwintas bilang reyna ng fake news. Kaya palakpakan. Gago! Aling Claire, magpakita ka na. Sasabitan na kita ng reyna ng fake news. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Di ba? Gago! na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagpakita ngayong Lunes? Ha? Sana naman magpakita ka na ngayong Martes. Ito ba ang dahilan? Aling Claire? Kaya ayaw mong lumabas at matanong ka kung ano ba nangyari? O inaantay mo matanggal si Eden? Hindi kasi baka inaantay lang niya matanggal kasi yung ibang mga media naman, di naman siya tinatanong dyan. Ewan ko kung grabe na talaga media ngayon, bayad na. Walang katanong-tanong. Ano kaya? Si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So ayan nga po yung balita na yon. So at least meron na po tayong tawag dito background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw na ito at tila talaga baka naman nag-resign na. Hindi ako nagtatanong lang, pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga issue na ito. Na una-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, tingnan natin. Tinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayan na, si Eden. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga
ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Nako. Liza Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito Nako. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa Yan. website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Naku, bakit wala dyan si Aling Claire? Aling Claire, anyari? Bakit tila nagtago ka bigla dito sa amo mo? Naku po. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. Naku, nagbaang-maangan pa. Tantoco's dead. Hindi mo alam? Trending na siya sa social media? Lahat siguro na alam na yan. Ikaw hindi mo alam? Tantoco's dead? Grabe, no? Tila ano siya? Tila, anong tawag doon? Yung patay malisya? Ha? Sino siya? Ano ba yun? Sino ba yun? Si Tantoco? Namatay? Sino yun? Private person yun, ha? Oh. Hindi niya, ang sinasabi dito, yung involvement ni First Lady. Oh. I cannot comment on that. Eden Santos. Hindi naman tinatanong kung si Tantoco eh. Tinatanong si First Lady kung ano masasabi niya. Naku po, patay tayo dyan. Ito papakita natin tong FB. FB ni post po ni Bobby Tiglao. Ito po yung ayan. Ito pong post ni Bobby Tiglao. Ayan, ito, ayan, makikita dyan. Ba't ganyan may mukha dito? Ano ba to? Ito naman si nakasagwa ng mukha dito sa kanan na. Ito si Copernico Villarruel. Sandali, tago muna natin. Nadidistract ako sa kapa. Ito, meron daw nagpadala sa kanya. Ito. Sabi niya dito sa caption, I received via Viber this photo of a Beverly Hills police record survivors reporting on Mr. Tantoco's death and person who were with him when police arrived. Noon dumating yung police, eto yung mga tao. Liza Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Naku po, ayan. Nakasulat dyan. Sa baba. Didistract talaga ako dito sa pagmumukha nito. Nakasulat dyan, Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions. Ibig sabihin, yung hotel security daw ay binubumba yung chest, yung ginaganon, yung first aid on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures. Ibig sabihin, tumulong daw yung officer, yung police. And subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine
was seen scattered on tables and the floor. Naku po. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman